Marcos, 14 na kabanata. 2 araw na lamang at pista na ng Paskwa at ng tinapay na walang pampaalsa. Ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay patuloy na naghahanap ng paraan upang maipadakip si Jesus ng palihim at maipapatay. Huwag sa kapistahan at baka magkagulo mga tao. Sabi nila, nasa Betanya noon si Jesus, sa bahay ni Simon na may ketong. Habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango mula sa katas ng purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroroon at sila'y nag-usap-usap. Bakit niya inaksaya ang pabango? Maaaring ipagbili iyon ng mahigit sa 300 salaping pilak at maibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At pinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi naman ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin. Sapagkat habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, at anumang oras ninyong naisin, ay makakagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya, hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man sa buong mundo ipangaral ang magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito ay ipahahayag bilang pag-alaala sa kanya. Si Judas Iscariote, na kabilang sa 12, ay pumunta sa mga punong pari upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig nila ang alok ni Judas at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula nooy humanap na si Judas ng pagkakataong maipagkanulo si Jesus. Unang araw noon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, araw ng paghahain ng korderong Pampaskwa, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang Pampaskwa? Inutusan niya ang 2 sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bayan at may masasalubong kayong isang lalaking may dalang banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay ng kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinapatanong po ng guro kung mayroon kayong silid na maaaring magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapunang Pampaskwa, at ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagpunta nga sa bayan ang mga alagad at natagpuan nila roon ang lahat, gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila, at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Kinagabihan, dumating si Jesus na kasama ang 12. Habang sila'y kumakain, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, isa sa inyo na kasalo ko ngayon ay magkakanulo sa akin. Nalungkot ang mga alagad, at ang bawat isa ay nagtanong sa kanya, Hindi ako iyon. Di po ba, Panginoon? Sumagot siya, isa siya sa inyong 12. Nakasabay ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Subalit, kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad. Sinabi niya, kunin ninyo ito. Ito ang aking katawan. Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Tandaan ninyo, hinding-hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno at pagkatapos ay nagpunta sila
sa bundok ng mga Olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, Ako'y iiwan ninyong lahat, sapagkat sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling buhayin, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, Kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. sabi ni Jesus sa kanya, Tandaan mo, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok ng makalawa, 3 beses mo akong ikakaila. Subalit lalong ipinagdiinan ni Pedro, Kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. ganoon din ang sinabi ng lahat. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin. at isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, Ang puso ko'y labis na nalulungkot at ako'y halos mamatay na. Maghintay kayo rito at magbantay. Lumayo siya ng kaunti, at pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na kung maaari, huwag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Nanalangin siya. Ama ko! Ama ko! Magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, Natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit 1 oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin, upang huwag kayong madaing ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muling lumayo si Jesus upang manalangin at inulit niya ang kanyang kahilingan. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad. At sila'y naratnan niyang natutulog dahil sila'y antok na antok. At hindi nila malaman kung ano ang kanilang isasagot sa kanya. Sa 3 niyang pagbabalik ay sinabi niya sa kanila, Natutulog pa ba kayo at namamahinga? Tama na, sapagkat dumating na ang oras upang ang anak ng tao'y ibigay sa kamay ng mga makasalanan. Bumangon kayo. Narito na ang magkakanulo sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na kabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao na may mga dalang tabak at pamalo. Sila'y isinugo ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Bago pa man dumating, nagbigay na si Judas ng isang hudyat. Kung sino ang hahalikan ko, siya iyon. Dakpin ninyo siya at bantayang mabuti. Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. Guro! Ang bati niya at ito'y kanyang hinalikan. Agad ngang sinunggaban at dinakip ng mga tao si Jesus. Bumunot ng tabak ang isa sa mga nakatayo roon at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang taingan niyon. Sinabi ni Jesus sa mga tao, Ako ba'y tulisan at naparito kayong may dalang tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip, subalit kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya. Sinundan si Jesus ng isang binatang walang damit maliban sa balabal niyang lino. Sinunggaban ito ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas na hubad. Dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong pari na kung saan ay nagkakatipo na doon ang lahat ng mga punong pari, mga pinuno ng bayan at mga tagapagturo ng kautusan. Si Pedro'y sumunod kay Jesus, ngunit malayo ang agwat niya sa kanya. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng pinakapunong pari at naupo upang magpainit sa tabi ng apoy. Katabi niya roon ang mga bantay.
Ang mga punong pari at ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo ay naghanap ng maipaparatang kay Jesus upang siya'y maipapatay, ngunit wala silang makita. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi nagkatugma-tugma ang kanilang mga patutuo. May ilang sumaksi ng kasinungalingan laban sa kanya na nagsasabi, Narinig naming sinabi ng taong iyan, gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao, at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao. Ngunit hindi rin nagkatugma-tugma ang kanilang mga patutuo tungkol dito. Tumayo ang pinakapunong pari sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus. Wala ka bang isasagot sa paratang nila sa iyo? Ngunit hindi umimik si Jesus at hindi sumagot ng anuman. Muli siyang tinanong ng pinakapunong pari. Ikaw nga ba ang Kristo? Ang anak ng kapuri-puri? Sumagot si Jesus. Ako nga, makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng kalangitan. Pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang kasuotan at sinabi, Kailangan pa ba natin ng mga saksi? Narinig ninyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos? Ano ang inyong pasya? At nagkaisa silang lahat na hatulan siya ng kamatayan. At siya'y sinimulan nilang pahirapan. Dinuraan siya ng ilan, piniringan at pinagsusuntok. Hulaan mo nga, sino ang sumuntok sa iyo? Sabi nila, at siya'y binugbog ng mga bantay. Samantala, si Pedro naman ay nasa patio sa ibaba nang lumapit ang isang babaeng katulong ng pinakapunong pari. Nakita nito si Pedro na nagpapainit sa apoy. Pinagmasdang mabuti at pagkatapos ay sinabi, Kasama ka rin ni Jesus na taga Nazaret. Ngunit nagkaila si Pedro. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Umalis siya at nagpunta sa labasan at tumilaok ang manok. Nakita na naman siya ng babaeng katulong at sinabi sa mga naroon, Ang taong ito'y isa sa kanila. At muling nagkaila si Pedro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi kay Pedro ng mga nakatayo roon, Talagang isa ka nga sa kanila. Taga Galilea ka rin, hindi ba? Parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong iyan. Sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok muli ng manok. Naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus. Bago tumilaok ang manok ng 2 beses, 3 beses mo akong ikakaila. Nanlumo siya at nanangis.